Sumunod kayo sa batas. Yung pagpapa-impeach nga, sinunod nyo yung bagong rule ng Supreme Court. Pero itong pagtakbo nyo, pagtanggap nyo ng pera ng 30 million, mga kababayan ko, aba, hindi kayo sumusunod sa batas? Anong tawag dito? Niloloko nyo ba kami? Anong dahilan nyo dito? Diba? Alam mo, if there is no corruption, bakit ganun? Diba? Bakit ganun ang ginagawa nila? Kasi si Tito Sen, sabi niya, mga kababayan ko, diba? Si Tito Sen, sabi niya, talagang maling-mali ito. Talagang mali naman po talaga. Kahit naman po ako, magsasabi ako, mali po yung ginawa niya. Mali po yung ginawa ni dito. Nilabag niya yung batas na nakapaloob sa konstitusyon. Kala ko ba sinusunod nila yung konstitusyon? Unconstitutional, kung tawagin nga nila sa impeachment. Pero ito, nilabag nila. Ano to, pagdating sa pera, lalabagin nyo, ganon. Kakalimutan nyo na yung pagiging Pilipino, ganon. Alam mo, Cheese, bumaba ka na lang sa pagiging Senate President. Sa totoo lang, bumaba ka na lang sa pagiging Senate President. Kasi, once na kahit Senate President ka, nahalo ka yung nawawalan ng integrity ang Senado. I cannot imagine that there is a 30 million pesos na idudonate sa'yo ng contractor, mga kababayan ko, na tumatanggap sa gobyerno. There is a conflict of interest lagi dito. Unang-una, pag-usapan natin, mga kababayan ko, yung tungkol dito sa impeachment. Sabi nyo, sinusunod nyo ang Constitution, sinusunod nyo ang batas sa kataas-taasang hukuman. Pero ito, mga kababayan ko, under the Constitution, mga kababayan ko, na hindi kayo pwedeng tumanggap ng pera mula sa mga kontratista na kung nagtatrabaho o anumang ginagawa sa loob ng gobyerno. Bakit tumatanggap kayo ng 30 billion kahit kaibigan mo pa yun? If we say that is donation, mga kababayan ko, it's too impossible. Mga kababayan ko, imposible yan. Na i-donate sa yung 30 million pesos for nothing, that's too impossible. Sa tinagal-tagal ko, mga kababayan ko, na nagko-komento sa mga ganitong uri at nakikita ko ang mga politiko kung paano sila kumikita ng pera. Mga kababayan, there is a padulas system. Mga kapatid, my dear Pilipino, maliwanag po sa akin ito na si Senate President ay lumabag sa kanyang tungkulin bilang isang senador. Delikadesa na lang ang hihilingin ko sa iyo, Cheese. Bumaba ka na sa pwesto. Hindi ka para dyan. Yun lang sa akin. Baba na sa pwesto. Yung ganyan, hindi usapin dito yung 99%. We are talking about the 1%, no? Kahit 1% pa yan. Tumanggap ka pa rin ng perang 30 million pesos. And dapat, yun ang pag-usapan. Yun tayo mag-focus. Aabangan ko itong susunod na mangyayari dito with Senator Tito Sotto sa pagbusisi niya dito kay Senate President Escudero. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.